Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin si Josh Pin. Si Josh Pin po ay dating editor ni Boss Kong TV. Dati siyang Team Payaman member. And you know, ganun talaga, nag-move on ng mga tao. Now, i-debunk ko na to ng mabilis kasi kung ayaw nyo panoorin yung detalye and hopefully panoorin nyo para magkapera ako ng konti. Kasi si boss ko kasi friend ko yan dun sa kabilang account ko na personal. So, nakita ko nagre-react siya dito. So, meaning to say, most likely itong post na to is just walang katotohanan ng Reddit. Pero that Reddit being Reddit, alam niyo naman yan, parang ano yan chismis channel ng social media. And ang problema kasi walang accountability yung mga tao dito since anonymous post. Nagsisiakala niya sisikat siya mag-isa. Par, kahit tanungin mo yung tita mong nagmamatsong, kilala ako nun. At kahit tanungin mo yung limang, kakilala mo si creative industry, ako top 5 nun. Par! Pinabas nila ako! Okay, so sarcastic yung sagot ni Josh dito. Pero of course, titignan nyo kasi yung social media fame na lalong-lalo din sa mga kasali sa Team Payaman, sa Brusco Bros, as big concentric circles. Okay, what do I mean by that? Yung pinaka-outer circle nyo, yan yung principal nyo. Dito sa case ni Josh, si Kong TV. Okay? Tapos, yung inner circle naman dito, ito yung mga... ito si Josh dyan. So, of course, kapag umalis ka dyan sa malaking concentric circle na yan, eto ka na lang. So, sometimes, may yung mga fans niyan, pinanonood ka pa rin, di ba? Because of your personality, dahil nakakatawa ka, etc., etc. Pero, karaniwan, hindi ganun kalaki yung makukuha mong follow backs. Unlike yung kung nandun ka pa sa Team Payaman circle, concentric circle na yan. Gets nyo? It happens to everyone. Okay? So, kunyari, magandang example dito ngayon, yung pinaka latest, yung circle ni Sir Gavin. Diba si Sir Gavin may mga umaalis sa kanila, tapos pag alis, hindi na ganun kasikat. Ganun din yon. So, nagigets nyo yung point na yun. Yun lagi yung isipin nyo. The concentric circle analogy. Okay, so, after nito mga lods, marami kasing speculation kung bakit umalis si Josh. Pero pinakita ko sa inyo yung first minute pa lang dinibang ko na. Sa tingin ko kasi okay sila ni Kong. Okay sila ni Kong TV. So ang problema kasi dito pagka galing sa Reddit, minsan may mga YouTubers na tinetake as gospel tong sinasabi sa Reddit. Kasi nga very intriguing siya minsan kasi, of course, titingnan nyo rin lahat ng side ng storya. Minsan kasi may mga side dito na hindi talaga totoo, di ba? Anong nangyari kay Josh Pin? Bakit nagkakalat sa TikTok? Crashing out si Idol, grabe. So, what does crashing out means? Yung, basically, yan yung kunyari, intense release of emotions. Parang ganyan yan Nagka-crash out ka. Parang nagwawating ka, gano'n. So, ang kay Josh kasi, ang ginagawa niya, para makapagkuha siya ng interaction, kunyari may nag-comment ng negative or positive, magre-reply siya. So, yung nakita nating video, isa yun sa mga nag-viral, okay? Coping mechanism yata yan ni Idol. So, eto si Inner Information 611, okay? So, malamang, naghahanap lang ng drama yan, gano'n naman yan. Ngayon, basahin natin dito. Ito kasi yung from a very reliable source. Pero ano na yan kumbaga tapos na dapat tong usapan na to Kasi alam nyo kung bakit? Kasi the fact na na si Kong TV, personal account ni Kong TV ay naka-follow dun sa page ni Josh Pin. Meaning to say, they are still in good terms. 'Di ba? Pag alam nyo naman pag hindi sila good terms alam mo ako, 'di ba? Alam ko kung sino yung mga YouTubers na hindi siya good terms. Hindi siya mag-i-interact doon ever. Okay? Kilala nyo naman kung sino yun, di ba? From a very reliable source. Kaya umalis si Josh Pin sa Team Payaman dahil naging passive-aggressive daw si Kong sa kanya. May time na minamadali siya ni Kong TV para mag-edit pero nakita siya ni Kong either tulog or naglalaro ng Valorant kaya nainis sa kanya si Kong. Ooh! Is that true? JP wouldn't take accountability sa pagkamali niya and yung silent treatment na ginawa sa kanya ni Kong, he chose to resign as Kong's editor. Bukod doon, sa Payamansion pa rin siya tumitira. At nagreklamo si Josh, pinagbayad siya ni Kong ng 30K per month for rent
etc. dahil hindi naman siya editor and part lang ng Team Payaman. Totoo ba yun? If ako lang din si Kong, naiinis ako sa kanya, hindi niya ginagawa ng maayos yung trabaho niya, bayad ka to edit, hindi para maglaro or matulog. Ooh! Alam niyo yung mga ganyan, eto lang dun sa editor, that's a very libelous claim na inaano nyo na kasi it's going to affect yung reputation ng tao. Nakita nyo naman, di ba? Simula pa lang ng video na to, nag-react na si Kong dun sa video. Meaning to say, whatever intense emotions you are claiming to have, hindi yan totoo. Or most likely, out of place na yan. Or to a certain degree, tapos na yan. Kasi nga, naka-move on na lahat ng tao. 'Di ba? Even sa taong hindi naman siya ka-close, isang malaking grupo, sa isang malaking group setting, kung anong paninira ang sinasabi niya at first, the people pitied him, pero after knowing how JP is in a professional setup, mas nagets namin kung bakit ganun lang ang inis ni Kong sa kanya. Ooh! Sino kaya ito? Okay, anyway, alam kong mababasa mo to, Josh. Total lurker ka dito sa Reddit. Itigil mo na ang pagkukunwari mo kasi ang sakit mo sa mata. Ano bang ginagawa? Ano bang ginawa niya sa iyo? Gumagawa lang siya ng, actually, pag tinignan mo nga yung content nitong si Josh, it's just him reacting to people. That's it. Ni walang mention yun ng Team Payaman. What is he pretending about, diba? So I guess gusto lang ng drama nitong tao na tingnan natin yung mga post niya. Wala, mukhang 3 years editor tapos 6 contribution, ba? Mukhang dito lang siya nabuhay. I trust my sources 100% na unprofessional. Madaming nag-vouch na tamad siya at walang respeto sa katrabaho at mga boss. Grabe mga jabams, di ba? Pinaniwalaan agad. Kawawa naman yung taong nasasakdal dito. Kasi how do you defend from this? Kasi una, it's just hearsay na tinatawag. If ako lang din kay Kong, nainis din ako sa ginawa niyang maayos na trabaho. Bayad to edit, pero hindi para maglaro or matulog. May hinahabol na okay. Kung alam lang, kailan pa yung Japan vlog na yun? Napakatagal na yun Even sa taong hindi naman siya ka-close. Okay. Eto pa, marami siyang okay, baka sabihin nyo na baka kailangan lang magpahinga ni JP from editing. Gets naman, no? Pero kung hindi mo ginawa agad ang utos sa'yo, kahit alam mong urgent, ano tawag sa'yo? Walang boundaries and respect. At nakakalimutan niya, di ba matagal na, alam nyo, sobrang tagal ng naging editor si Josh Pint ni Kong TV. I don't know why all of this is resurfacing. Parang naghahanap lang yata ng drama itong si OP okay, si Kong TV. Para saan? Mapapagod. Ayun ang sipag niyang sumagot I don't know what the beef of this guy kay Josh TV. Kay Josh Pint. Pero let bygones be bygones. The fact na naka-follow pa rin si Kong TV kay Josh Pint, ibig sabihin, they are in good terms. Ganun lang yon. Kailangan pa ba natin marinig na wala silang beef? Or hayaan na lang natin silang mamuhay sa kanilang concentric circles, 'di ba? Si Josh Pint meron siyang sariling circle, si Kong TV meron din siyang sariling circle. Kung ever magkatagpo man sila, then that's good, 'di ba? Pero I'm just saying sa inyo, this is patay na tong issue na to Okay, ilang days daw siyang hindi kinausap ni Kong, tapos nung sinabihan niya si Kong na aalis siya or mag-resign siya, medyo na-hurt yung ego niya nung hindi siya pinigilan ni Kong TV. Well, ganun talaga. So, ano naman, 'di ba? Pero I think ano ba to? Parang Payaman insider, pero the fact na nag-react si Kong TV doon, it should be known na wala na to, dead issue na to. Pero wala gusto yata nila na ito. Read a post before kay JP, nagtatrabaho daw siya sa advertising company, pero napakakupal daw kaya tinanggal lang. Wow. Yap, nabasa ko rin yan, totoo. Nabasa ko, ayan mga hearsay yung mga yan Where is your evidence for that, di ba?
Kawawa naman kasi yung mga taong napupunta sa ganitong sa Reddit eh. They have no way of defending themselves from rumors. Kasi ganito sa internet eh, there are going to be nice things na sasabihin sa'yo. There is going to be bad things na sasabihin sa'yo. Tapos, pag and people, sometimes, yung mga mas controversial pa yung paniniwalaan, even though hindi sila provable, di ba? Sino ba? Sige. Like, kawawa naman si Josh, bugbog na bugbog dito sa comment pa lang nandito. Pero, sinabi naman ni Josh dito sa, ano nito, sa comment section na to, na, hintayin ko na lang yung post, yung sa Sunny V, Filipino Sunny V, kung ano-ano na naman info. Yeah, it will be an honor to debunk it. Mas may alam pa yung ibang tao kaysa sa sarili, Kuya Pin. Oo nga. Actually. Pero alam mo, Josh Pin, good luck sa pagde-debunk mo and hopefully I can react to it kung sakasakali. But you know, it's very interesting. Tingnan natin talaga kung gagawa ng content yan. Anyway mga kamats, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin for today. Dega mga lods.